Ihahambing po natin ang mga panuntunan sa Philippine government at sa US government. Babanggit po kasi na doon sa US, while Congress can cite resource persons in contempt, yung determination ng actual culpability is transferred to the courts, which is dapat ganun din ang nangyayari sa Pilipinas. Mayroong nagtatanong ditong netizen, nakikita po ba ninyo na mukhang may nagkakaroon na ng trigger happy sa dispensing ng power, no? Diyan sa mababang kapulungan, in terms po sa pag-i-issue ng contempt orders? Oo, MJ. Sa tingin ko, pataasan sila ng numero ng isa-cite in contempt. At ang sinasite in contempt ay karamihan very close to the former President Duterte. Nakita natin yan yung isang PNP na babae na halos umiyak na. Nakita natin yung isang commissioner ng NAPOLCOM na talagang binastos, question, ang bilis mo ng promotion mo, etc. etc. I mean, it's really bordering in incredulousness na hindi mo maintindihan saan ba nyo gustong dalhin ito. Parang gusto nilang punahin lahat ng mga na-appoint, lahat ng mga associated kay President Duterte. So makikita mo, kaya lumalabas, politika. Kasi kung hindi yung politika, hindi dapat nagkaroon ng quad. Kung hindi yun politika, hindi dapat na i-refer yung privilege speech na wala namang walang kalatoy-latoy, i-refer sa committee. At hindi, kung walang politika, hindi ang isang first-time chairman, first-termer, ay kaagad mag-hearing na hindi niya pa naiintindihan ang rules, hindi nga marunong mag-preside. So, alam mo, yung si Congressman Chua, dati ang konsihal ng Maynila, pati yung si Valerioso, konsyal ng Maynila, no? Hindi ibig sabihin marunong ka sa konseho, dadalhin mo yung kulturang yon sa House of Representatives. Pero ang gusto ko rin sabihin, bumaba na ang kalidad ng legislative skills and expertise dito sa 19th Congress. Nakakalungkot. Opo, pero tila kini-question din ni Congressman Valeriano po, Prof, dahil wala daw siyang naramdaman sa kanyang lugar na mayroong natulungan itong ang pangalawang Pangulo. Alam mo, Admar, sasagutin ko siya. Punta siya, di ba nagkaroon ng sunog sa Tondo? Distrito niya yon. Si VP, yung assistants ni VP, alas 3 ng madaling araw, pumunta na doon. Sila yung nagpakain ng mga nasunugan. Hindi niya nararamdaman yon. O baka iba na siya. Hindi na siya yung dating konsihal ng lugar na yan. Tapos may isa pa doon, maganda yung tinanong mo, may isa siyang linya doon sa speech niya. Sinabi daw ni VP Sara na sa NCR at hindi nila naramdaman bilang kongresista. Yun very telling. Kasi ang gusto nila, kung national ka, ibaba mo sa kanila. Para sila bida. Yan ang ginagawa ni Speaker eh. Ibababa dun sa kongresista ang magdidistribute. Siyempre bida. Ang isa pang napakasakit na practice, yung binababa ang pondo, ang tawag nila doon parking. Pinapark yung pondo sa local government. Tapos yung local government ang nagde-disseminate. Hindi ganon si BP Inday. Bakit? Kasi nga, yung fiduciary role niya, sandali lang, ako ang binigyan ng perang ito, sisiguraduhin ko na naaayon dun sa paggamit. Ang gusto mangyari ni Valeroso, oy, Kong, meron kaming ayuda, o i-release ko sa iyo ha, pumunta ka dyan. Hindi yun, siguro dapat ibahin niya, hindi speaker sistema ang ginagawa ni BP. Ang ginagawa ni BP, serbisyo, hindi pera. Yung serbisyo kasi dinadala mo yung may pera ka, services ang binababa mo. Iba yung may ayuda ka, binababa mo yung pera in the guise of serbisyo. Saan kaya siya humugot na para sa NCR lang itong OVP? Kasi parang ang sinasabi niya dito, wala daw naka-indicate na alokasyon para sa mga probinsya, considering magkano lang yung budget ng budget ng OVP. Satellite offices, kaya nga nag-satellite para yung reach mo magawa yon. Alam mo, chairman niya ng Metro Manila caucus, yung si Valeroso. Kaya, siyempre dala niya yung NCR para yung 17, ilang bang distrito yon. Kung sino mang nagre-represent yung 17 LGUs, kasangga niya. It's all political. The way it was crafted, it's really very, very political.
And kumbaga, hindi ba nila alam ito na nationwide tapos ang budget ng OVP mas marami pang mga ahensya ng gobyerno, yung mas malalaki ang budget na mas kailangan na busisiin ng husto at talagang magandang paglaanan ng sapat na panahon kumpara dito na wala naman talagang malinaw na sinasabing paglabag na nagawa ang OVP. That's right. Admar, alam mo, ang dami mong kailangang tingnan, pero dahil nga ginawa na nilang political, in short, ayaw nilang nababastos. Ang feeling nila, nabastos sila dun sa sinabi ni VP. Ano ba naman ang binigay na niya? That's respecting the power of the purse. I'm not going to ask anything. It's up to you. It's at the pleasure of the House of Representatives. That is respecting the power of the purse. Now, kung ang gusto nila sumayaw si VP sa indak ni Speaker o sa indak ng sino man dyan sa Kongreso, hindi nun gagawin. Kaya nga ang sinasabi ko, ba't ba iba ang rules para sa Presidente at iba ang rules para sa Vice Presidente? Kaya kung minsan, Admar, iniisip ko, yung pag-grant kay VP, sa tingin ko yung planado Yung pagbigay. Kasi never question yung authorizing power Who authorized the release of the fund? Ang Presidente. Noong 2022, humingi si BP, inauthorize ng Presidente. So, kung inauthorize, kung mali yung paggamit ko o mali ang pagbigay, shouldn't you question the President who authorized the release? Pero walang ganon. So ako, alam mo sa politika, wala naman diyang hindi plinano Lahat na nangyayari, planado. Whether they accept it or not, lahat ng nangyayari sa politika, planado. Sa tingin ko, yung pagbibigay ng CI Confidential and Intelligence Fund ay planado. Kasi naniniwala sila na matatrap nila si Vice Presidente Inday Sara. Ang ginawa lang ni Vice Presidente Inday Sara, nagtrabaho. Ginamit niya para ma-set up niya yung institution niya. Kasalanan ba niya yan? Kasi may comparison hindi yan ginawa ng previous Vice President. Ay, hindi mo naman pwedeng ikumpara ang mansanas at orange. Diba? Ikumpara mo apples to apples. Ang tanong ko, ginipit ba ni Duterte si Robredo? Di ba siya mismo nagpatigil niyang mga kuha ng impeachment? Ilang beses niya binigyan si Robredo ng chance to prove herself? Twice. Yes, Prof? Nako, naputol si... Diba? Apo. Bakit siya naalis? So, Okay na po. Itong mga ito ay kailangang tingnan at i-remember nyo pag pinag-uusapan natin yung comparison ng mga vice presidents. And mas maganda siguro tingnan ng mabuti kasi ito wala pa silang tugon ukol din dito at mula rito ay hinugot ni VP Sara yung desisyon na wag na niyang depensahan yung kanyang budget. Kasi nga, di ba, sa mga video na-release ng pangalawang Pangulo na hindi nila ni-request, bigla lang tataas. Di ba? Kakaiba ito